Nang sabihin sa akin ng sarili kong anak, humanap ka na ng ibang lugar kung saan ka mamamatay. Wala ka ng silbi ngayon. Ang hiya. Ang sakit, parang pinatay na rin nila ako sa mga salitang iyon. Ang nag-iisang anak na inalagaan ko, pinalayas ako mula sa sarili kong pamamahay na parang isang kasambahay na walang utang na loob. 43 taon. 43 taon akong nagsilbing ilaw ng aming tahanan. Isinakripisyo ko ang lahat para sa kanila, para sa pamilyang ito. Ngunit para sa kanila, isa lang pala akong bagay na itatapon kapag hindi na kailangan. Binaliwala nila ang lahat, hanggang sa araw na nagpasya silang tuluyan na akong walang halaga. Pinalayas nila ako na dala lang ang 2 maleta. Pero ang hindi nila alam, may iniwang lihim na yaman ang yumaong asawa ko. Isang tunay na testamento na nagkakahalaga ng 1.02 bilyong piso. Isang alas na hindi nila kailanman nakita. Ang kawawang lola na tinaboy nila? Siya ang magiging reyna sa larong ito. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa bahay. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dangal at bibigyan ko sila ng isang leksyon, isang aral na hinding-hindi nila malilimutan habang buhay. Kung naranasan mo na ring ituring na parang dayuhan sa sarili mong pamilya, i-like at i-share mo ang video na ito. At mag-comment ka sa ibaba. Saan po kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Nakatulala lang ako sa madilim na kwarto ng Paraiso Inn. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng kurtina, isang manipis na guhit ng kulay abo na umaga. Yakap-yakap ko ang aking sarili, sinusubukang pigilan ang panginginig ng aking katawan, ngunit hindi dahil sa lamig. Ito ay panginginig na dulot ng sakit at ng matinding kalituhan. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang mga huling salita ni Christina. Humanap ka na ng ibang lugar kung saan ka mamamatay. Wala ka ng silbi ngayon. Mga salitang kasing talim ng kutsilyo, humihiwa sa bawat piraso ng aking pagkatao bilang isang ina. Ang 10,000 pisong iniwan niya sa ibabaw ng maliit na mesa. Parang isang insulto, isang sampal na nagsasabing, ito lang ang halaga ko matapos ang lahat. Ang halaga ng 43 taon ng pag-aasawa, ng pag-aaruga, ng pagsasakripisyo. 10,000 piso. Pinagmasdan ko ang mga lukot na pera. Parang basurang iniwan para sa tagalinis. Ang amoy ng lumang carpet at murang air freshener ay kumakapit sa aking damit. At sa bawat paghinga ko, naalala ko kung nasaan ako. Nasa isang lugar na hindi ko kailanman inakala na magiging kanlungan ko kahit sa isang gabi lang. Isang lugar para sa mga taong walang mapupuntahan. At ngayon, kasama na ako sa kanila. Ngunit habang dahan-dahang tumutulo ang aking mga luha, may isang boses sa kaibuturan ng aking isip na nagsimulang magtanong. Isang maliit na tinig, halos pabulong sa una, ngunit pilit na lumalaban sa ingay ng aking kalungkutan. Hindi ganito si Ricardo. Kilala ko ang asawa ko. Higit kaninuman, kilala ko siya. Sa loob ng 43 taon, nakita ko kung paano niya ayusin ang kanyang mga papeles sa study, bawat isa ay may label, bawat isa ay nasa tamang folder. Nakita ko kung paano niya planuhin ang lahat, mula sa aming simpleng bakasyon sa Baguio hanggang sa kinabukasan ng aming pamilya. Maingat siya. Masyadong maingat para iwanan akong ganito, na parang isang lumang damit na basta na lang itatapon kapag kupas na. Hindi siya malupit. Si Ricardo ay isang tradisyonal na lalaki, minsan ay may pagkamakaluma, ngunit hindi kailanman malupit. Naaalala ko noong namatay ang aking ina, hindi niya ako iniwan. Gabi-gabi, hawak niya ang aking kamay hanggang sa makatulog ako. Sa bawat anibersaryo namin, kahit gaano siya kaabala, hindi niya nakakalimutang sorpresahin ako ng isang bulaklak ng rosas. Ang lalaking iyon, ang lalaking minahal ko, hindi niya ako iiwanan na walang-wala. Hindi niya hahayaang itapon ako ng sarili naming anak na parang basura. Kahit ano pa ang sabihin ni Christina, kahit ano pa ang nakasulat sa papel na iyon na iwinagayway niya sa harap ko, alam ko sa puso ko, may mali. Ang pag-alalang iyon ang naging mitsa. Biglang tumigil ang pag-agos ng aking mga luha. Pinalitan ito ng isang bagong damdamin,
isang determinasyon. Hindi na ako iiyak. Tapos na ang pag-iyak. Kailangan kong malaman ang totoo. Kahit anong mangyari, kailangan kong malaman. May isang pangalan na biglang pumasok sa isip ko. Isang pangalan na matagal ng bahagi ng aming pamilya, isang pangalan na pinagkakatiwalaan ni Ricardo. Si Attorney Jose Pepe Cruz. Kaibigan siya ni Ricardo mula pa noong kolehiyo. Siya ang tumulong sa amin sa lahat ng aming legal na pangangailangan. Siguradong may alam siya. Siguradong nasa kanya ang kopya ng tunay na habilin. Kinabukasan, maaga akong gumising bago pa man sumikat ang araw. Ang 10,000 piso na parang insulto kahapon, ngayon ay parang isang biyaya. Ito ang aking puhunan para sa katotohanan. Maingat kong binilang ang pamasahe ko papuntang Makati. Nagtabi ako ng sapat para sa tanghalian. Bawat sentimo ay mahalaga. Habang nakasakay sa bus, nakatingin sa mga naglalakihang gusali ng syudad, naramdaman ko ang aking sarili na parang isang langgam. Kahapon, ako ang may bahay ng isang malaking mansyon sa Forbes Park. Ngayon, isa akong matandang babae na nagbibilang ng barya para sa pamasahe. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, lalo akong tumatag. May pupuntahan ako, may layunin ako. Hindi na ako ang babaeng nawawala sa sariling kalungkutan. Ang opisina ni Attorney Cruz ay nasa isang lumang gusali sa Salcedo Village, ngunit malinis at kagalang-galang. Amoy ng mga lumang libro at matapang na kapeng barako ang sumalubong sa akin. Nang lumapit ako sa receptionist at sinabi ang aking pangalan, nakita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata. Nang sinabi niyang, "Si Mrs. Reyes po," tungkol sa yaman ng kanyang asawa. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Attorney Cruz nang lumabas siya mula sa kanyang opisina para salubungin ako. "Teresita, anong ginagawa mo dito?" Tanong niya, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang tunay na pag-aalala. "Akala ko'y nagbabakasyon ka sa probinsya para magluksa. Kamusta ka na?" Doon pa lang, alam kong tama ang hinala ko. May mali. Isang malaking pagkakamali. "Bakit ninyo naman nasabi iyan, Pepe?" Tanong ko, habang inaalalayan niya ako papasok sa kanyang opisina, isang silid na puno ng mga libro mula sa sahig hanggang kisame. "Ilang beses akong tumawag sa inyo sa bahay," sabi niya, habang pinauupo niya ako sa isang malambot na silyang katad. "Pero laging sinasabi ni Christina sa kabilang linya na kailangan mo raw ng panahon para sa sarili mo, na masyado kang nasasaktan para harapin ang mga papeles. Ayaw mo raw makipag-usap kaninuman." At doon, dahan-dahan kong isinalaysay ang lahat. Ang bawat detalye ng mga nagdaang araw. Ang pagdating ni Christina na may dalang maleta. Ang mga pekeng salita ng pag-aalala. Ang pagpapakita niya ng di umano'y testamento. At ang masakit na pagpapalayas niya sa akin na may baong $200 lamang na naging 10,000 piso. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Attorney Cruz. Mula sa pagkalito, naging pag-aalala, at sa huli, galit. Isang tahimik ngunit nag-aalab na galit na nakikita ko sa pagkunot ng kanyang noo at sa pagigting ng kanyang panga. Nang matapos ako, hindi siya nagsalita agad. Tumayo siya, naglakad papunta sa kanyang cabinet na bakal na puno ng mga folder, at kinuha ang isang makapal na folder na may pangalan ng asawa ko. "Teresita?" sabi niya sa wakas, at ang boses niya ay seryoso at mababa. Hindi ko maintindihan. Nagkaroon kami ng pagbasa ng testamento noong isang linggo. Dapat nandoon ka. "Walang nagsabi sa akin, Pepe," mahina kong sagot, at ramdam ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Wala akong alam. Sinabi ni Christina na siya na ang bahala sa lahat, na ipapaalam niya sa iyo ang lahat ng detalye. Ibinigay ko sa kanya ang orihinal na kopya at ilang iba pa para sa iyo. Bumuntong hininga siya at binuksan ang folder sa ibabaw ng kanyang malaking lamesa. "Ang sinabi ng anak mo ay isang malaking kasinungalingan. Ito ang tunay na huling habilin ni Ricardo." Inilabas niya ang isang dokumento na nakatali ng laso. Kahit mula sa kinauupuan ko, kilala ko ang maayos at matatag na pirma ng aking asawa sa bawat pahina. 6 na buwan bago siya pumanaw, Teresita, pumunta siya dito. Nag-aalala siya
sa pagiging maluho ni Christina at sa tingin niya sa pera. Nakikita niya kung paano katratuhin ng anak mo na parang kasambahay lang, kaya binago niya ang kanyang testamento at sinimulan niyang basahin. Bawat salita ay parang musika sa aking pandinig at parang punyal sa bawat kasinungalingan na sinabi ni Christina. Una, ang bahay, ang aming bahay sa Forbes Park, ang lugar kung saan ko pinalaki ang aking anak, kung saan ko inalagaan ang aking asawa. Malinaw na nakasulat, ipinapamana sa akin kay Teresita Anne Reyes, lahat ng laman nito, lahat ng alaala. Sa akin, hindi kay Christina. Sunod, ang pera. 70%. 70% ng lahat ng investments, bank accounts at ari-arian. Ang kabuuan, ayon kay Attorney Cruz, ay umaabot sa halos 1.3 bilyong piso. Hindi ako makahinga, 1,300 milyong piso. Hindi ko kailanman inisip na ganoon kalaki ang aming yaman. Para sa akin, sapat na ang mabuhay ng komportable. Pero ito ay isang halaga na hindi ko kayang sukatin. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. May bahagi para kay Christina. Isang halagang nakalaan para sa kanya bilang nag-iisang anak. 500 milyong piso. Ngunit may isang kondisyon. Isang napakalinaw na kondisyon. At habang binabasa ni Attorney Cruz ang mga salitang iyon, naramdaman kong tumayo ang lahat ng balahibo sa aking katawan. Ang halagang ito, basa niya, habang nakatingin sa akin, ay ilalagak sa isang trust fund at ibibigay lamang kay Christina sa kanyang ika-45 kaarawan. At ito ay nakasalalay sa kanyang mabuting pakikitungo sa kanyang ina, kay Teresita, pagkamatay ko. Nakasalalay sa kanyang mabuting pakikitungo sa akin. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salitang iyon. Alam ni Ricardo. Alam niya kung ano ang kayang gawin ni Christina. Nakita niya ang kasakiman sa puso ng sarili naming anak at gumawa siya ng paraan para protektahan ako kahit mula sa kabilang buhay. Pepe, halos pabulong kong sabi, habang pinipigilan ang mga luhang gustong kumawala. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ng pasasalamat. Pinalayas niya ako. Binigyan niya ako ng 10,000 piso at sinabing humanap ako ng lugar kung saan ako mamamatay. Sumiklab ang galit sa mga mata ng matandang abogado. Ang ginawa niya ay pandaraya, estafa. At elder abuse, isang krimen na may mabigat na parusa. Ang dokumentong ipinakita niya sa iyo ay peke, Teresita. Isang malinaw na pamemeke na may layuning nakawin ang lahat mula sa iyo. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Ricardo, may nakita akong tunay na pag-asa sa mga mata ng ibang tao. Dahil sa ginawa niya, sabi ni Attorney Cruz at sa kanyang boses, mayroon ng pananabik para sa laban na haharapin namin. Nilabag niya ang kondisyon ng kanyang ama. Nilabag niya ito sa pinakamasamang paraan. Ibig sabihin, ang 500 milyong piso na dapat ay sa kanya ay mapupunta na rin sa iyo ayon sa nakasulat dito. Tinuro niya ang huling bahagi ng dokumento. Kung mabibigo si Christina na tuparin ang kondisyong ito, ang buong halaga ay mapupunta sa aking asawa, kay Teresita. Mula sa pagiging isang pulubi na walang tahanan, sa isang iglap, ako na pala ang nagmamay-ari ng lahat. At ang anak kong Sakim, ang anak kong nagtapon sa akin, siya pala ang tunay na walang-wala. Biglang nagbago ang hangin sa loob ng opisina ni Attorney Cruz. Kanina lang, ang bigat sa aking dibdib ay parang isang malaking bato na nakadagan sa akin. Ngayon, ang batong iyon ay unti-unting gumaan, napalitan ng isang kakaibang lakas na dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi na ako ang kaawa-awang matanda na umiiyak sa isang murang motel. Hindi na ako ang ina na tinapakan-tapakan ng sariling anak. Sa harap ko, sa ibabaw ng lamesa ni Attorney Cruz, nakalatag ang katotohanan. Nakalatag ang hustisya. Ako na ngayon ang may hawak ng baraha. Tumingin ako kay Attorney Cruz at sa unang pagkakataon mula nang pumanaw si Ricardo, nagsalita ako ng may buong tapang at walang bahid ng panginginig. Ano po ang gagawin natin ngayon, Pepe? Isang ngiti ang sumilay sa labi ng matandang abogado. Isang nangiting nagsasabing handa na siyang lumaban at nasisiyahan siyang maging bahagi ng laban na ito. Ngayon, Teresita, sabi niya,
habang itinutupi ng maingat ang testamento. Sisimulan natin ang tinatawag kong Operation Katarungan. Kinuha niya ang kanyang telepono at inilagay sa ibabaw ng lamesa. Simple lang ang plano. Una, tatawagan natin ang lahat ng bangko kung saan may account si Ricardo. Lahat. Ipadadala ko sa kanila ang kopya ng death certificate at ng tunay na testamento. Agad-agad, dapat ma-freeze ang lahat ng assets. Walang kahit isang sentimo na magagalaw si Christina o si Marco. Pangalawa, tatawag tayo sa mga kaibigan ko sa NBI. Ang pamemeke ng legal na dokumento, lalo na ng isang huling habilin, ay isang seryosong krimen. Kailangan nilang malaman ang tangkang pagnanakaw na ito. Naging sentro ng operasyon ang kanyang opisina. Habang ako'y nakaupo doon, umiinom ng mainit na kapeng ipinatimpla niya. Sunod-sunod ang kanyang mga tawag. Narinig ko ang awtoridad sa kanyang boses habang kausap niya ang mga bank manager ng malalaking bangko sa bansa. BPI, BDO, Metrobank. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang sitwasyon, ang tungkol sa peking dokumento at sa tangkang pandaraya. Sa kabilang linya, naririnig ko ang gulat at pag-aalala ng mga kausap niya. Sumunod, tinawagan niya ang isang mataas na opisyal sa National Bureau of Investigation. Isinalaysay niya ang buong kwento ko, ang pagpapalaya sa akin, ang peking testamento, ang tangkang pag-agaw sa 1.8 bilyong piso. Sa loob lang ng 2 oras, ang lahat ng yaman na inaakala ni Christina na sa kanya na ay biglang naging abo. Ang mga credit card na nakakonekta sa mga account na yon, hindi nagagana. Ang mga tseke na balak niyang i-issue para sa kanyang mga luho, tatalbog lahat. Ang kastilyong buhangin na itinayo niya sa kasinungalingan ay unti-unti nang ginuho ng alon ng katotohanan. Hintayin lang natin, Teresita, sabi ni Attorney Cruz pagkatapos ng huli niyang tawag. Hindi magtatagal, mararamdaman na niya ang epekto. Kapag nalaman niyang wala na siyang access sa pera, siguradong tatawag iyon. At gaya ng inaasahan, bandang 3:47 ng hapon, tumunog ang aking lumang cellphone. Pangalan ni Christina ang kumikislap sa screen. Huminga ako ng malalim at sinenyasan ako ni Attorney Cruz na sagutin ito. Inilagay ko sa speaker mode para marinig niya ang lahat. "Ma, nasaan ka?" Iyon agad ang bungad niya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala, ngunit ngayon ay alam ko nang hindi ito para sa akin, para ito sa pera. "May problema sa bangko. Sinasabi nilang naka-freeze daw lahat ng assets ni Daddy. Hindi ko maintindihan. Kailangan kong magbayad ng mga bills." Pinanatili kong kalmado ang aking boses. Malamig, walang emosyon. "Hello, Christina," sabi ko. "Nandito ako sa opisina ni Attorney Jose Cruz. Naaalala mo pa ba siya? Ang abogado ni Daddy, ang kaibigan niyang pinagkakatiwalaan, ang abogadong nagbasa ng totoong testamento habang sinasabi mong nagbabakasyon ako para magluksa." Natahimik siya sa kabilang linya. Isang mahaba, mabigat na katahimikan. Ramdam ko ang pagkabigla niya. Ramdam ko ang pagtakbo ng kanyang isip, sinusubukang intindihin kung paano nangyari ito. "Ma," sabi niya sa wakas, at ang boses niya ay nagsisimula ng manginig. "Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo na nalaman mo, pero nalaman ko na isa kang sinungaling at isang magnanakaw, anak," putol ko sa kanya, at sa pagkakataong ito, hindi na mahina ang boses ko. Mayroon na itong bigat, mayroon na itong tapang. Nalaman ko rin na mas matalino ang ama mo kaysa sa inaakala nating lahat. Dahil sa ginawa mo sa akin, dahil sa pagtataboy mo sa sarili mong ina, nilabag mo ang isang napaka-espesyal na kondisyon sa kanyang testamento. Kaya ang 500 milyong piso na dapat sana ay sayo. Sa akin na rin ngayon, Christina. Sa akin lahat. "Imposible yan! Kasinungalingan yan!" Sigaw niya, at sa kanyang boses, naroon na ang purong desperasyon. "Nasa akin ang dokumento, nasa akin ang testamento. Ang hawak mo ay isang pirasong papel na puno ng kasinungalingan na gawa-gawa mo lang. Ang hawak ko ay ang katotohanan." Tumingin ako sa direksyon ni Detective Santos, ang investigador na ipinadala ng NBI na kararating lang. "Gusto mo bang kausapin si Detective Santos ng NBI?"
Nandito lang siya sa tabi ko. Baka gusto mong ipaliwanag sa kanya kung paano naging imposible ang kasong estafa at falsification of public documents. Muli, katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito, mas matagal, mas mabigat. Halos marinig ko ang pagbagsak ng kanyang mundo sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagbago ang tono niya. Biglang naging malambing, naging kaawa-awa. Hindi na ako muling tinawagan ni Christina. Ang sunod kong balita ay mula na kay Attorney Cruz na nakatanggap ng tawag mula kay Detective Santos. Bandang 8:00 ng gabi, habang si Christina at Marco ay nagdiriwang sa isang mamahaling restaurant sa Bonifacio Global City, marahil ay ipinagmamalaki sa kanilang mga kaibigan ang kanilang mana, dumating ang mga awtoridad. Inaresto sila sa harap ng maraming tao. Ang hiya, ang kahihiyan na iyon. Sigurado akong mas masakit pa kaysa sa malamig na rehas na bakal. Ayon sa balita, nagsisigaw daw si Christina. Nagwawala, hindi niya matanggap ang nangyayari. Kinabukasan, si Marco naman ang dinampot sa kanyang opisina sa Makati. Natuklasan ng mga investigador na hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot si Marco sa mga ilegal na gawain. May kasaysayan na pala siya ng pandaraya sa kanyang mga kliyente. Sila pala ay isang perpektong mag-asawa. Parehong manloloko. Nang gabing iyon, umuwi ako. Umuwi ako sa bahay na ako ang tunay na nagmamay-ari. Pagpasok ko sa gate, parang unang beses kong nakita ang aming tahanan. Ang mga ilaw sa hardin, ang mga bulaklak na ako mismo ang nagtanim, ang malaking pintuan na kahoy. Lahat ng ito ay akin. Pumasok ako sa loob, tahimik. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng kalungkutan. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. Umakyat ako sa master's bedroom. At doon, nakita ko ang ebidensya ng pag-aari ni Christina. Ang mga mamahaling damit niya ay nakakalat sa kama. Ang mga pabango niyang nagkakahalaga ng libu-libo ay nakahilera sa aking tukador. Ang amoy ng kwarto ay hindi na amoy ng aming pagsasama ni Ricardo. Amoy na ito ng kasakiman niya. Walang pag-aalinlangan. Pumunta ako sa imbakan at kumuha ng malalaking garbage bag. Isa-isa kong inilagay ang lahat ng gamit niya sa loob. Damit, sapatos, make-up, mga alahas na bigay ni Ricardo. Lahat. Wala akong itinira. Pagkatapos, kinaladkad ko ang mabibigat na bag pababa ng hagdan at palabas ng bahay. Iniwan ko ang mga ito sa may gate, sa tabi ng basurahan. Hayaan siyang kunin ang mga ito kapag nakapagpiyansa na siya, o baka ang kanyang mga sosyal na kaibigan. Pagkatapos kong gawin yon, bumalik ako sa loob at binuksan ang lahat ng bintana. Kailangan kong palitan ang hangin. Kailangan kong alisin ang amoy ng kanyang pagtataksil. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong akin talaga ang bahay na ito. Akin lang. At sisimulan kong baguhin ang lahat ayon sa aking sariling kagustuhan. Ang gabi ay mahimbing. Ang aking pagtulog ay payapa. Ang reyna ay nakabalik na sa kanyang trono. Akala ko, tapos na ang unos. Akala ko, pagkatapos ng pag-aresto kay Christina at Marco, matahimik na ang lahat. Akala ko, maaari na akong magsimula ulit, ayusin ang bahay, at mabuhay ng payapa. Ngunit ang pamilya ng aking manugang ay may ibang plano. Isang umaga, habang nagkakape ako sa aking hardin at pinagmamasdan ang mga bagong tanim kong rosas, isang mamahaling itim na Mercedes-Benz ang huminto sa tapat ng aking gate. Bumaba ang isang babaeng nakaputing bestida, puno ng alahas mula leeg hanggang braso, at may dalang Hermes bag na mas mahal pa siguro sa isang kotse. Si Imelda Gomez, ang ina ni Marco, ang balai ko. Sa totoo lang, hindi ko siya gustong papasukin. Ngunit may parte sa akin na gustong malaman kung bakit siya naparito. Anong kailangan ng isang tulad niya sa isang tulad ko? Kaya pinagbuksan ko siya ng pinto. Pumasok siya sa aking bahay na parang pag-aari niya ito, inililibot ang kanyang mga mata sa bawat sulok, sinusuri ang bawat muebles. Umupo siya sa sala ko na parang siya ang reyna at ako ang kanyang alipin. Teresita, simula niya. At ang boses niya ay malambing ngunit may bahid ng pagmamataas. Nandito ako para mag-alok ng kapayapaan. Kailangan nating pag-usapan ito ng mahinahon.
para sa kapakanan ng pamilya. Pamilya. Isa na namang salita na ginagamit nila para makuha ang gusto nila. Hindi ako umimik. Hinayaan ko siyang magsalita. Alam kong nagkamali si Marco, sabi niya, habang inaayos ang kanyang mamahaling singsing. Masyado siyang nadala sa mga plano ni Christina, pero hindi ba't sobra namang parusa ang pagpapakulong sa kanya? Kawawa naman ang mga apo mo, Teresita, ang reputasyon niya, ang kinabukasan niya. Tapos, inilahad niya ang kanyang alok. Isang alok na, sa tingin niya ay hindi ko matatanggihan. Isang alok na sa tingin niya ay katumbas ng aking dignidad. Handa ang aming pamilya na bayaran ka sa lahat ng abala at sakit ng ulo. Sabihin na nating 100 milyong piso? Kapalit ng pag-urong mo sa kaso laban kay Marco. Si Christina na lang ang hayaan nating managot. 100 milyong piso. Para sa kanila, iyon lang ang halaga ng pagtataksil, ng pandaraya, ng sakit na idinulot nila sa akin. Iyon ang presyo ng kalayaan ng kanilang kriminal na anak. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang apoy na hindi niya inaasahan. Hindi, sabi ko. Isang salita lang, ngunit puno ito ng paninindigan. Ang krimen ng anak ninyo ay hindi mababayaran ng pera. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha na wala ang pekeng ngiti, napalitan ito ng inis. Masyado ka namang matigas, Teresita, sabi niya, at ang boses niya ay naging malamig na parang yelo. Isipin mo ring mabuti. Kung gano'n ang gusto mo, sabi niya habang dahan-dahang tumatayo. Baka gusto mong malaman na may mga nahanap ang aming mga abogado. Mga interesante na impormasyon tungkol sa negosyo ng yumaong asawa mo. Nakakahiya naman kung lalabas ang mga iyon sa publiko habang nililitis ang anak ko. Baka malaman ng lahat na hindi pala santo ang asawa mo. Isang banta. Isang malinaw na pananakot. Pagkaalis niya, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ano ang ibig niyang sabihin? Anong sikreto ang tinutukoy niya? Tumakbo ako sa study ni Ricardo, na ngayon ay study ko na. Sa loob ng 43 taon, hindi ko pinakialaman ang mga papeles niya. Tiwala ako sa kanya. Buong-buo ang tiwala ko. Ngunit ngayon, kailangan kong malaman. Kailangan kong sirain ang tiwalang iyon para hanapin ang katotohanang ikinatatakot ko. Isa-isa kong binuksan ang mga drawer, kinalkal ang mga cabinet na bakal. Sa una, puro numero lang ang nakikita ko. Ngunit habang tumatagal, habang mas lumalalim ang paghahanap ko, may mga napansin akong kakaiba. Mga pangalan ng kumpanya na hindi ko kailanman narinig. Mga pagbabayad sa mga consultant na may malalaking halaga na walang malinaw na dahilan. Mga transaksyon sa mga bangko sa Cayman Islands, sa Switzerland. Hindi ako eksperto, kaya tumawag ako kay Attorney Cruz at humingi ng tulong. Ipinadala niya ang isang pribadong investigador, isang babaeng matalas ang mata na nagangangalang Carla David. 6 na oras siyang nagkulong sa study, kasama ang lahat ng dokumentong nahanap ko. 6 na oras na para sa akin ay isang kawalang hanggan. Bawat minuto na lumilipas, mas lalong bumibigat ang aking dibdib. Nang lumabas si Carla mula sa study, ang mukha niya ay seryoso. Wala akong mabasa sa kanyang mga mata. Mrs. Reyes, sabi niya, at ang boses niya ay direkta at walang paligoy-ligoy. Pasensya na po sa sasabihin ko, ngunit ang asawa ninyo ay sangkot sa isang malawakang money laundering operation. Ang consulting firm niya ay ginagamit na front para maglaban ng pera mula sa mga ilegal na aktibidad. Ang perang ipinamana niya sa inyo, sa mata ng batas, ay maruming pera. Gumuho ang mundo ko sa pangalawang pagkakataon. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buong buhay, isang kriminal? Ang lahat ng yaman na ito, ang bahay, ang seguridad, lahat ay galing sa kasalanan? At habang pinoproseso ko ang masakit na katotohanang iyon, tumunog ang telepono. Isang tawag mula sa kulungan. Si Christina. Pinilit kong sagutin. Ma, sabi niya, at ang boses niya ay puno ng isang bagong kumpiyansa. Isang boses ng isang taong alam na hawak na niya ulit ang baraha. Alam ko na alam mo na, ang tungkol kay Daddy. Pero huwag kang mag-alala, may paraan para maayos to, para sa ating lahat.
Inilahad niya ang kanilang plano, ang kanilang huling alas. Gagamitin nila ang impormasyon tungkol sa krimen ni Ricardo para makipag-areglo sa NBI. Si Marco ay magiging state witness. Makakalaya siya. Ang kaso laban kay Cristina ay ibabasura. At ako? Makukuha ko ang bahay at 250 milyong piso na malinis na pera. Ang natitirang bilyon-bilyon ay kukumpiskahin ng gobyerno. Ito lang ang paraan, ma, sabi niya, at sa kanyang boses mayroon ng panunuya. Kung hindi ka papayag, lahat tayo ay mawawalan. Baka pati ikaw ay makasuhan pa dahil nakinabang ka sa maruming pera. Pumili ka. Isang blackmail. Isang napakatalinong blackmail. Ginamit nila ang kasalanan ng aking asawa para takpan ang sarili nilang kasalanan. At ako ang naiwan sa gitna na kailangang pumili sa pagitan ng kasinungalingan at ng kahihiyan. Naupo ako sa dilim ng study, napapaligiran ng mga dokumento na sumisira sa alaala ng aking asawa. Ang bawat papel ay parang isang ebidensya hindi lang ng krimen niya, kundi ng habambuhay na panloloko sa akin. Pwede kong tanggapin ang alok ni Cristina. Pwede kong kunin ang pera at manahimik. Iligtas ang sarili ko at ang maliit na piraso ng dangal na natitira sa aming pamilya. Ngunit habang iniisip ko iyon, isang galit ang umakyat sa aking dibdib. Isang galit na hindi ko pa naramdaman kailanman. Galit hindi lang kay Cristina, kundi pati kay Ricardo. At galit sa sarili ko, sa pagiging bulag sa loob ng maraming taon. Hindi ako magpapatalo sa ganitong paraan. Hindi ko hahayaang sila ang magdikta ng katapusan ng kwentong ito. Kung ang lahat ng ito ay kasinungalingan, haharapin ko ang katotohanan. Mayroon pa akong isang huling baraha na hindi nila inaasahan. Ang aking tapang. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Carla, ang investigador. Carla, sabi ko, at ang boses ko ay matatag. Kailangan ko ng meeting sa NBI. Agad-agad. Mayroon akong isang kwento na kailangan nilang marinig mula mismo sa akin. Kinabukasan, kaharap ko na si Agent Ana De Leon ng NBI. Isang babaeng seryoso, matalino at hindi mo maloloko. Umupo ako sa tapat niya sa isang malamig na interrogation room. Mrs. Reyes, sabi niya, naiintindihan niyo po ba na sa paglapit ninyo sa amin, inaamin niyo na rin na nakinabang kayo sa maaaring ilegal na yaman? Maaari po kayong makasuhan. Opo, naiintindihan ko, sagot ko. Pero mas gugustuhin kong harapin ang katotohanan kaysa hayaang manipulahin ng aking anak at ng kanyang asawa ang batas para sa kanilang kapakanan. At isinalaysay ko ang lahat. Mula sa pandaraya ni Cristina, sa pagkakatuklas ko sa mga gawain ni Ricardo, at ang pinakahuli, ang tangkang blackmail na ginawa nila sa akin. Nakinig si Agent De Leon nang walang kibo, paminsan-minsan ay may sinusulat sa kanyang notepad. Nang matapos ako, tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti ng bahagya, isang ngiting may paghanga. Mrs. Reyes, tanong niya, handa po ba kayong magsuot ng wire? 3 oras ang lumipas. Ako'y nasa sala ng sarili kong bahay. May maliit na recording device na nakadikit sa aking dibdib, sa ilalim ng aking bestida. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Ngunit ang isip ko ay malinaw na parang kristal. Dumating si Cristina at Marco, pansamantalang nakalaya para sa negosasyon kasama ang kanilang mayabang na abogado. Pumasok sila na puno ng kumpiyansa, dala ang mga dokumento para sa aming kasunduan. Ma, ito na ang pinakamagandang solusyon para sa lahat, sabi ni Marco. Inilalatag ang mga papeles sa mesa. Pipirmahan niyo lang ito at matatapos na ang lahat ng gulo. Makukuha niyo ang bahay at 250 milyon at lahat tayo ay makakapagsimula ulit. Hindi ako tumingin sa mga papeles, tiningnan ko sila ng diretso sa mata. May tanong ako, sabi ko. Kailan niyo pa nalaman ang tungkol sa mga ilegal na gawain ni Ricardo? Nagkatinginan sila, halatang hindi inaasahan ang tanong. Hindi na mahalaga yan, Teresita, sabi ng abogado nila. Para sa akin, mahalaga, giit ko. Dahil kung matagal nyo nang alam pero nanahimik lang kayo, ibig sabihin kasabwat kayo. At kung nalaman nyo lang habang pinaplano nyo ang pagnanakaw sa akin,
Napakasama naman pala ng tadhana ninyo. Nagsimulang mamutla si Christina. Ano bang gusto mong palabasin, ma? Ang gusto kong palabasin, sabi ko, habang dahan-dahang tumatayo, ay ang buong kwentong ito ay napaka-interesante para kay Agent De Leon ng NBI. Sa pagbanggit ko ng pangalang iyon para silang nakakita ng multo. Ang kanilang kumpiyansa ay biglang naglaho na palitan ng purong takot. NBI? Halos pabulong na tanong ni Marco. At sa senyas na iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Agent De Leon kasama ang 2 pang ahente. Ang mukha ni na Christina, Marco at ng kanilang abogado ay hindi maipinta. Christina Reyes Santos at Marco Santos, sabi ni Agent De Leon. At ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng aking sala. Inaaresto kayo para sa kasong conspiracy to commit wire fraud, elder abuse at attempted extortion of a federal witness. Habang pinoposasan sila, tumingin sa akin si Christina. Ang mga mata niya ay puno ng galit at pagtataksil na hinding-hindi ko malilimutan. Paano mo nagawa to sa sarili mong pamilya, ma? Sigaw niya. Tiningnan ko siya, hindi na bilang isang ina na nasasaktan, kundi bilang isang babaeng nakatayo para sa tama. Sa parehong paraan, kung paano mo nagawang mameke ng dokumento at nakawin ang mana ko, anak. Ang pagkakaiba lang, legal ang ginawa ko. Nang mailabas na sila, naiwan kami ni Agent De Leon sa sala. Umupo siya sa tapat ko. Akala ko ay tapos na. Ngunit may sinabi siya na muling gumulat sa akin, isang huling pasabog na hindi ko kailanman inaasahan. Mrs. Reyes, sabi niya, meron pa akong isang bagay na kailangan mong malaman. Isang bagay na magpapabago ng lahat ng iniisip mo. Kumuha siya ng isang folder mula sa kanyang briefcase. Ang asawa mo, sabi niya, habang nakatingin sa aking mga mata, ay hindi isang kriminal. Ang totoo, isa siyang informant ng NBI. Natigilan ako. Hindi ako makapagsalita. Sa loob ng 12 taon, si Ricardo ay nagtatrabaho para sa amin sa ilalim ng isang napakadelikadong operasyon. Ang buong money laundering operation ay isang cover. Isang malalim at mapanganib na paraan para mahuli ang mas malalaking isda sa mundo ng krimen. Ang pera, ang lahat ng 1.8 bilyong piso, ay hindi marumi. Iyon ay bayad sa kanyang serbisyo, sa kanyang panganib, at sa kanyang pakikipagtulungan sa gobyerno. Ang lahat ng iyon ay legal na sa iyo, Mrs. Reyes. Ang mundo ko ay muling umikot, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkamangha. Ang lalaking akala ko ay sinungaling ay isang bayani pala. Ang asawa kong pinagdudahan ko sa huling sandali ay tapat pala hanggang sa huli. At ang mga anak kong akala nila ay matalino, ay ginamit pala ang impormasyon na magpapatunay sa kabayanihan ng kanilang ama para sa sarili nilang kasakiman. Ang hustisya ay mas matamis at mas perpekto kaysa sa aking inaakala. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng kadiliman, ako ay tunay ng malaya. 6 na buwan na ang lumipas, ang bilis ng panahon. Ngayon, habang nakatayo ako sa aking bagong kusina, hawak ang isang tasa ng mainit na kape, pinagmamasdan ko ang sikat ng araw na tumatago sa malalaking bintana na ako mismo ang nagpadisenyo. Ang bahay na ito ay hindi na lang bahay ni Ricardo. Ito ay akin na. Bawat pintura sa dingding, bawat muebles, bawat halaman sa hardin, lahat ay pinili ko. Lahat ay sumasalamin sa kung sino ako ngayon. Si Christina at Marco, sila ay kasalukuyang nagbabayad para sa kanilang mga kasalanan sa loob ng kulungan. Sila ay nahatulan ng 18 buwan na pagkakakulong para sa mga krimeng ginawa nila laban sa akin. Laban sa sarili nilang pamilya. Naging malaking balita ang aming kwento. Maraming nagsabi na ako ay naging boses para sa mga matatanda na inaabuso at pinagsasamantalahan ng kanilang sariling mga anak. Sa una, ayaw ko ng atensyon. Ngunit kalaunan, natanggap ko na mayroon akong mas malaking misyon. Ang study ni Ricardo, na dati ay isang lugar ng madidilim na sekreto, ay isa na ngayong art studio.
Isang maliwanag at mahangin na silid kung saan ko muling binuhay ang aking hilig sa pagpipinta, isang pangarap na matagal ko nang isinantabi para maging isang mabuting asawa at ina. Sa bawat hagod ng aking brush sa canvas, nararamdaman ko ang paghilom ng aking puso. May mga sulat na naman po mula kay Christina, sabi sa akin minsan ng aking bagong financial advisor, isang matalinong babae na nagngangalang Sarah. 17 sulat na ang naipadala niya mula sa kulungan. Binasa ko ang unang 2, puno ng mga dahilan ng pagsisisi na hindi ko maramdaman ang katotohanan. Pagkatapos noon, hindi ko na binuksan ang mga sumunod. Gusto raw po niyang humingi ng tawad at makipag-ayos, dagdag ni Sarah. Huminga ako ng malalim. Sarah, sabi ko, ang pagpapatawad ay hindi isang salita lang na isinusulat sa papel. Ito ay pinaghihirapan. At sa ngayon, kailangan muna niyang patawarin ang kanyang sarili. Ang babaeng handang tanggapin ang anumang pagmamakaawa ay matagal nang wala. Kinuha ko ang malaking bahagi ng aking mana at itinayo ang Teresita Reyes Foundation for Elder Protection. Isang pundasyon na nagbibigay ng libreng legal na tulong sa mga nakatatanda na biktima ng financial abuse. Ito na ang aking bagong legacy. Hindi ang yaman, hindi ang bahay, kundi ang pagtulong sa iba na mahanap ang kanilang boses at labanan ang inhustisya. Isang araw, habang nagpipinta ako, tinanong ako ni Sarah, Mrs. Reyes, pinagsisisihan niyo po ba ang nangyari? Ang pagkakulong ng anak niyo? Ang pagkasira ng pamilya? Napahinto ako. Tiningnan ko ang aking pinipinta. Isang larawan ng isang babaeng nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang mukha ay nakaharap sa liwanag, puno ng pag-asa at katatagan. Ang babae sa larawan ay hindi na ang babaeng umiiyak sa isang murang motel 6 na buwan na ang nakalipas. Ang babaeng ito ay malakas, malaya, at hindi na natatakot. Sarah, sagot ko, sinubukan ng anak kong nakawin ang lahat sa akin. Itinapon niya ako na parang basura. Ang pamilya ay hindi lang dugo. Ito ay pagmamahal at proteksyon. Sila ang unang sumira sa pamilyang ito, hindi ako. Ngumiti ako. At tingnan mo naman kung sino ako ngayon, ngayong hindi na nila ako hawak sa kanilang mga kamay. Natutunan ko ang isang mahalagang aral. Ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang paghihiganti mismo. Ito ay ang pagiging lahat ng bagay na inaakala nilang hindi mo kayang maging. Ako si Teresita Reyes. At ito